Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa isang relasyon, normal lang naman ang magselos. Lalo na kung di may iwasan ng dahil nga sa trabaho. May ibang taong makakasalamuha ang iyong boyfriend o girlfriend. May mga pagkakataon pa nga na dapat alam mo talaga kung sino ang mga kasama ng iyong karelasyon. Pero kung tila kinokontrol ka na ng iyong karelasyon at binabantayan na ang bawat galaw mo, itutuloy mo pa ba ito? Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Colombia ng taong 2023. Ang kapital nga ng Colombia ay Bogota. Ang babaeng biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Valentina Tres Palacios o Tina, 23 years old. Siya ay ipinanganak ng December 16, 2001. Ang nanay ni Valentina ay si Laura Hidalgo at Giovanni Tres Palacios. Nagmula ang pamilya ni Tina sa Bogota at siya ay may isang kapatid na lalaki. Sa paglipas ng panahon, naghiwalay ang mga magulang ni Tina at umalis ang kanyang tatay sa kanilang bahay. Kalaunan, nagkaroon ng bagong karelasyon ang kanyang nanay at nagkaroon siya ng dalawang kapatid. Sa kanyang paglaki, nakita ni Tina ang hirap ng kanyang ina bilang isang single mother. Kaya naman, nangako si Tina na magtatrabaho siya agad para makatulong sa kanyang nanay. Plano nga ni Tina na magtrabaho bilang model o parte ng entertainment industry, particular na sa music. 15 years old pa lang si Tina nang nagkaroon siya ng passion sa music at nagpupunta nga sa mga club. Parte na kasi ng makulay na kultura ng Bogota ang mga clubs at hilig nila sa nightlife. Taong 2017, nagpunta sa club si Tina at nakilala niya ang lalaking si Pablo. Si Pablo ay isang businessman sa lugar. Matapos nilang mag-inom at mag-usap, hinikayat ni Pablo si Tina na mag-aral para maging isang DJ o disc jockey. Sinabi kasi ni Tina kay Pablo na isa nga sa mga pangarap niya ay maging isang DJ. Hindi naman nagdalawang isip si Tina at nag-enroll siya sa DJ Academy and Studies of Music Productions. Taong 2019, graduate si Tina at naging isang ganap ngang DJ nang siya ay 17 years old pa lamang. Si Pablo ang naging manager niya dahil marami nga itong kontak sa industriya. Kalaunan, nagkaroon ng relasyon sina Tina at Pablo. Tinutulungan ni Pablo si Tina na magkaroon ng mga gig sa club at makapag-perform nga sa iba't ibang lugar. Ang unang sahod nga ni Tina ay pinambili niya ng mga uniform ng kanyang mga kapatid para makatulong sa kanyang nanay. Sa paglipas nga ng mga panahon, nakilala si Tina bilang isa sa pinakamagaling na DJ sa Colombia. Nagpo-perform siya sa mga sikat na club. At sa lahat ng ito ay sinusuportahan siya ng kanyang boyfriend si Pablo. Ngunit, makalipas ang 2 taon ng kanilang relasyon ay nagdesisyong maghiwalay ang dalawa. Pero kahit na ganon, manager pa din ni Tina si Pablo at maayos naman ang kanilang paghihiwalay. Taong 2022, masasabi ngang si Tina ay may successful na career bilang isang DJ. Hindi niya nakalimutan ang pangako niya sa kanyang nanay na bibigyan niya ito ng pera para nga sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga kapatid. At para nga mabigyan naman ng atensyon ang kanyang sarili, sinubukan ni Tina na maghanap ng bagong karelasyon. March 2022, gumamit siya ng isang online dating app na Tinder. Doon ay nakilala niya ang 34 years old na investor mula sa Texas na si John Paulos. Makalipas nga ang ilang araw nilang pag-uusap, nagdesisyon ang dalawa na magkita. 11 years ang tanda ni John kay Tina. Lingid sa kaalaman ni Tina, may itinatagong lihim pala si John. May una na kasing asawa si John at kahihiwalay lang. Taong 2009 nang ikasal si John kay Ashley at kalaunan ay nagkaroon sila ng 3 mga anak. Nabalot ng lungkot ang pamilya ni John ng taong 2018 nang ma-diagnose ang anak nilang lalaki na may cancer.
Ang pangyayaring ito ang posibleng nagdulot ng stress kay John kaya nag-iba ang kanyang ugali at naging agresibo sa kanyang asawa. Kaya naman, kinailangan mag-file ng divorce ni Ashley noong January 2021. Pero bago pa magkaroon ng final na desisyon ang divorce, kinuha ni John ang lahat ng kanyang pera at ng kanyang pamilya. Inilagay niya ito sa isang offshore trust o ipinatago ni John ang pera sa isang institusyon. Kaya naman walang naiwang pera para kay Ashley at sa kanyang mga anak. April 2021, lumabas nga ang desisyon mula sa korte na opisyal nang hiwalay si John at Ashley. Bukod doon, tuluyan nang iniwan ni John ang kanyang pamilya at hindi siya nagbigay ng mga sustento. Nagpalipat-lipat si John sa Cyprus, Turkey at Ukraine. Pagkatapos ay tumira si John sa Texas at minsan nga ay namasyal sa Colombia. Base nga sa Twitter account naman ni John, makikita na malaki ang interes niya sa stocks. At doon niya nakukuha ang pera na ginagastos niya sa pagbabakasyon at pangregalo kay Tina nang nagsimula silang mag-date. Simula nga kasi na magkakilala sina John at Tina, nagpatuloy ang kanilang long-distance relationship. Isang beses ay nagpunta sa Colombia si John para nga makilala ang pamilya ni Tina. Kahit na hindi ito nakakapagsalita ng Spanish, maayos naman ang naging pagkikita ni John at ng pamilya ni Tina. Nagustuhan din ni Laura ang bagong boyfriend ng anak dahil nakita niyang magalang si John at mahal ang kanyang anak. Suportado naman ni John ang karir na meron si Tina bilang isang DJ. Gusto ni Tina na magpa-rhinoplasty at nang marinig nga ito ni John ay siya pa mismo ang nanghikayat para ipagpatuloy iyon ng kanyang girlfriend. Si John pa umano ang nagbayad para sa operasyon ni Tina. Ipinakilala din ni Tina si John sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang bagong boyfriend. Sa paglipas ng panahon, lalong naging sikat si Tina at hindi na nga maiwasan na may makakasama siyang iba't ibang lalaki. At dahil nga LDR ang dalawa, nagsimulang ma-insecure si John at inisip na baka mahulog ang loob ni Tina sa ibang lalaki. Lalo na at bata pa ito at maganda. Parang naging possessive na si John kay Tina at gusto niya na laging kausap ang dalaga. Gusto din ni John na laging sasabihin ni Tina sa kanya kapag may kasama siyang ibang lalaki. Para naman sa pamilya ni Tina, hindi mali si John at nagiging protective lang ito kay Tina. December 2022, tila napuno na si Tina kay John. Inakusahan kasi ni John si Tina na may ibang lalaki at niloloko si John. May ebidensya daw si John dahil nag-hire siya ng isang private investigator para sundan si Tina. Sumagot naman si Tina na wala siyang ibang lalaki at hindi siya naniniwala sa sinasabi ni John tungkol sa investigador. At dahil nga sa ginawa ni John ay nakipag-break si Tina. Agad-agad namang sinuyo ni John si Tina. Sinabi din ni John kay Tina na may balak na siyang manirahan sa Colombia para magkasama na silang dalawa. Dagdag pa ni John, pakakasalan niya si Tina para bumuo nga ng pamilya. Naniwala naman si Tina at nagkaayos agad silang dalawa. Kalaunan nga, naging engaged sila. January 2023, lumipad na nga si John papuntang Colombia. Kasama lagi ni Tina si John sa kanyang mga club na pinupuntahan habang siya ay nagtatrabaho at sila ay nagiinuman din. Kinabukasan, sinimula na nga ni Tina na ilipat ang kanyang mga gamit sa apartment kung saan sila titira ni John. Nag-send pa nga si Tina ng mga video sa kanyang nanay na naglilipat na sila. Masaya naman ang nanay ni Tina dahil sa wakas ay magsisimula na ang kanyang anak ng sarili nitong pamilya. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Laura, yun na pala ang huling pagkakataon na makikita at makakausap niya ang kanyang anak. Ang pagkatuklas. January 22, 2023,
isang garbage collector ang may napansin na isang basurahan na malapit sa isang airport. Nakita niya ang isang malaking blue suitcase at nang kukuhanin niya ito, nagtaka ang lalaki dahil sobrang bigat nito kumpara sa ibang plastic na mga basura. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang malaking plastic na tila may mga bakas na dugo. Dahil ayaw niyang ma-involve sa kung ano man iyon, agad siyang tumawag ng mga pulis. Pagdating ng mga pulis, nakumpirma nila na ang nakita ng garbage collector ay isang labi ng babae. Nakilala nga ito na si Tina. Bukod pa doon, isang plastic din ang kanilang nakita. Laman ng plastic ay ang mga ID at papeles ni Tina. Nagtaka ang mga pulis dahil hindi pangkaraniwan na mag-iiwan ng ebidensya ng pagkakakilanlan ang isang sospek. Nang parehong araw, bandang 7:45 ng gabi, nakatanggap na si Laura ng tawag mula kay Pablo at sinabing patay na si Tina. Nagulat at labis na nalungkot si Laura. Kinausap ng mga pulis si Pablo at ayon sa kanya, bago nga ang krimen ay isang araw niya nang hindi nakakausap si Tina. Nagtaka siya dahil hindi naman ganon ang ugali nito. Sinabi din ni Pablo na ang posibleng may gawa nga ng krimen kay Tina ay ang possessive nitong boyfriend na si John. Ilang beses niya nang binalaan si Tina tungkol sa kanyang boyfriend pero hindi nakinig si Tina. Dagdag pa ni Pablo, bago nga ang krimen ay nagsisimula na si Tina sa paggawa ng sarili niyang album. Pero dahil wala na siya, hindi na kailanman maririnig ng mundo ang kanyang pagtugtog. Nagsimula naman agad ang investigasyon ng mga pulis para hanapin si John. Pumunta ang mga pulis sa apartment complex ni John at doon nga nakakuha sila ng kopya ng isang CCTV. Sa unang kuha, makikita na mag-isang dumating si John dala ang isang blue suitcase ng January 19. Makalipas nga ang ilang oras, umalis si John at sumakay ng elevator pababa. January 20, makikitang nakabalik na si John at kasama na niya si Tina dala ang mga gamit nito. Nakuha din ng mga pulis ang maikling CCTV footage ng January 21 na dumating sina Tina at John mula sa isang club kung saan nga DJ si Tina. Kinabukasan, makikita naman na umuwi na sina John at Tina sa apartment. Makalipas ang ilang oras, nahagip ng CCTV na lumabas mag-isa si John at may dalang trolley. Pinaniniwalaan na laman ng trolley ang blue suitcase. Sa isang kuha naman sa basement, makikita si John na hirap isakay ang blue suitcase sa kanyang kotse. Sinundan ng mga pulis kung saan nagpunta ang kotse at nakita nga nila itong nagpunta sa kalye kung saan nakita ang labi ni Tina. Na-trace ng mga pulis na nakaalis na si John papuntang Panama. Kinontak nila ang airport sa Panama at nakuha nga nila ang impormasyon na si John ay nag-book ng flight papuntang Brazil at Istanbul. Inabangan pareho ng mga pulis ang gate kung saan magbo-board ang flight ni John. Doon ay agad siyang naaresto. Nang siya ay madakip, nakita nilang may mga sugat ito sa ulo na tila nga dahil sa isang kalmot. Sa initial statement ni John, sinabi niyang ang tinatakasan niya ay ang kartel na nakaaway niya sa Colombia at ito ang pumatay umano kay Tina. Pero ayon sa mga pulis, kung nakarating sa Istanbul si John, tatawid siya papuntang Montenegro. Ang bansang Montenegro ay walang kasunduan o batas sa extradition sa Amerika at Colombia. Ibig sabihin, kung nakapunta si John sa Montenegro, posibleng makatakas siya sa krimen. Hindi naman naniniwala ang mga pulis sa sinabi ni John kaya kinabukasan ay binalik siya sa Colombia. Kinasuhan si John ng femicide at concealment of evidence. Ang kasong femicide ay kaso tungkol sa pagpatay sa isang babae dahil siya ay isang babae. Siya ay pansamantalang kinulong habang naghihintay ng trial. Hindi naman naglabas pa ng pahayag si John tungkol sa krimen.
Ginawa naman ng kampo ni John ang lahat para ma-delay ang kanyang trial. Ayon sa kanila, hindi nabigyan ng translator si John kaya hindi niya maintindihang maigi ang kinaso sa kanya. Hindi din daw kasi pamilyar si John sa kasong femicide dahil wala namang ganon sa Amerika. September 2023, nag-plead si John ng not guilty sa korte. Siya daw ay inosente at walang kasalanan. Pero ayon sa prosecution, nakakuha nga sila ng ebidensya na ang apartment ay nirentahan lang ni John ng 4 na araw. Ibig sabihin wala talaga siyang planong magtagal doon at posibleng sinabi niya lang kay Tina na doon na sila titira para nga magawa niya ang krimen. Nasa korte din si Laura at ayon sa kanya, ipinagkatiwala niya kay John si Tina pero ganun ang ginawa nito sa kanyang anak. Dagdag pa ni Laura, malayo pa sana ang mararating ni Tina pero hindi na mangyayari iyon dahil wala na siya. Ayon naman sa mga kaibigan ni Tina, nagawa yun ni John matapos nitong magalit dahil hindi pinost ni Tina na si John ang kanyang bagong boyfriend at fiancé. Pinaliwanag naman daw ni Tina noon kay John na ang kanyang social media accounts ay para lang makakuha siya ng mga project at hindi niya personal na ginagamit. Ang iba naman ay nagsabi na dahil sa sobrang selos at maling akala ni John ang naging dahilan kung bakit niya pinatay si Tina. Matapos nga ang krimen, nagtrending sa Twitter ang isang post ni John ng December 2022. May nagtanong kasi na, "What was your craziest first date?" Nagreply doon si John at sinabing, "Invited a Colombian woman on a vacation without meeting her first. Now we're getting married." Kasama pa sa post ay ang sweet na picture nilang dalawa ni Tina. Pero matapos nga ang isang buwan, nag-update ang post dahil may nag-comment at sinabing ang lalaki sa picture ay kinasuhan na ng murder para sa pagpatay sa babaeng kasama niya. Marami nga ang nag-comment at nagalit kay John dahil sa ginawa niya kay Tina. Sa ngayon, patuloy pa din gumugulong ang kaso at wala pang hatol kay John. Kung mapapatunayan siyang guilty, posibleng makulong si John ng 16 years para sa pagpatay kay Tina. Sa tingin ninyo po, ano kaya ang nagtulak kay John para gawin ang krimen? Na-insecure ba siya o sadyang nabulag siya sa kanyang maling akala? Posible din kaya na tingin ni John kay Tina ay pagmamay-ari niya na ito at pwede niyang kontrolin. Meron ba kayong mga kwentong na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below lang po. Para naman sa mga dagdag kaalaman, mag-subscribe at panoorin nyo din ang Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder. Hanggang sa susunod na episode, God bless everyone!